Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyo, lalo na sa inyong mga tagapakinig. At sa lahat ng bumubuo ng inyong programa sa YouTube. Sana po ay maibigan ninyo ang istoryang ibabahagi ko, lalo na sa mga magulang at mga ulilang anak. Siya nga pala, Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Vicky. 24 years old at isang staff sa isang loading company dito sa Maynila. Samantala sisimulan ko na lamang ang kwento ko noong bata pa ako. Nung una ay lumaki ako sa isang masaya at buong pamilya. Akala ko'y wala ng katapusan yon, pero nagkamali ako dahil dumating ang panahon. At sinubok ng tadhana ang aming pamilya. Isang gabi bigla na lamang akong ginising ng aking kapatid dahil nag-aaway noon ang mga magulang namin. At bilang nakakatandang kapatid, ako lang ang may kakayahang umawat sa kanila. Inay, itay, ano pong nangyayari dito? Tanong ko sa aking mga magulang na tumigil sa pagbabangayan nang makita kami ng kapatid ko na palapit sa kanila. Galit namang sumagot si itay. Bakit ba kayo nandito ni Marky ha? Bumalik nga kayo doon sa kwarto ninyo. Utos niya sa amin. Sumunod naman si Marky at bumalik na sa aming kwarto habang ako ay nanatili lamang at doon ay nakita ko ang mga gamit na inimpake ni itay. Itay, bakit po kayo nag-iimpake ng mga gamit ninyo? Tanong ko sa aking ama. Alis na ang itay ninyo. Iiwan na niya tayo. Ang nanay ko na noon ang sumagot at umiiyak. Itay, bakit naman po? Iiwanan niyo po kami? Tanong ko sa kanya. Patawarin niyo ako mga anak, pero kailangan kong gawin. Tanging sagot sa akin ni itay. Halata sa kanya na pinipigilan niya ang kanyang emosyon. Iiwanan mo lang kami dahil nagpapaniwala ka sa mga sulsol ng mga magulang mo? Anong klase kang asawa ha, Badong? Kompronta ulit ni inay sa aking ama. Iiwan kita kasi hindi tayo magkasundo. Palagi na lang tayong nag-aaway. Ayaw ko na ng ganito. Nagsasawa na ako sa ganitong sitwasyon natin. Paliwanag naman ni itay. Ang sabihin mo, duwag ka lang. Takot na takot ka sa mga magulang at kamag-anak mong matapobre. Hindi mo kami kayang ipagtanggol. At saka wala kang paninindigan. Din pa ni inay. Kung ganun pala bakit ka pa umiiyak dyan? Bakit mo pa ako pinipigilang umalis? Balik ng aking ama. Kasi mahal kita, Badong. Naibulalas pa ni inay. Sinikap ko namang gampanan ang lahat ng tungkulin ko sa iyo bilang asawa. Ano pa ba ang kulang doon ha? Bakit mo ba ginagawa sa amin ito ng mga anak mo? Napag-isip-isip ko na hindi nagagana pa ang relasyon natin kung palagi tayong ganito. Pwede pa naman nating isalbang relasyon natin kung lalayo tayo sa mga magulang at kamag-anak mo. Suhestyon sana ni inay, pero agad na tumutol si itay. Hindi ko gagawin yan dahil pamilya ko sila. Ang wika pa ni itay. Kami ang pamilya mo, Badong.
O maaring kadugo mo sila pero simula noong nag-asawa ka, kami na ang pamilya mo, hindi na sila. Pagkokorekta ni inay sa kanya. Hindi naman kumibo si Itay. Pero baka sa mukha niyang labis na awa sa akin. Hindi nagtagal ay niyakap niya ako at personal na humingi ng tawad sa mga nagawa niyang kasalanan. Magtapat ka nga sa akin. Kaya ka lang ba aalis sa amin dahil ba sa pamilya mo? O baka may iba pang dahilan? May pinagpalit ka na ba sa akin? Pagdududa pa ni inay. Wala akong ibang babae, alam mo yan. Pagdanggi ni Itay. Ngunit mas makakabuti kung umalis na ako sa bahay na ito. Kasi kung palagi tayo nakikita ng mga anak mo na nag-aaway, abay makakasira yun sa buhay nila. Paliwanag pa niya. At sa palagay mo ay hindi rin masisira ang buhay ng mga anak mo sa gagawin mong ito, Badong? Lalaki ang mga anak mo nang sira ang pamilya natin. Alam mo ba kung anong magiging epekto noon kina Vicky at Marky? Question ni inay. Hindi pa rin ako magkukulang sa pagsusustento sa mga anak natin. Kahit nawala na ako dito. Malungkot niyang sagot kay inay. Hindi sustento ang kailangan ng mga anak mo kundi pagmamahal at kalinga ng isang ama. Yon ang giniit ni inay sa kanyang asawa. Pero buo na talaga ang desisyon ni inay na umalis at alam kong wala na kaming magagawa doon. Papadudot naghiwalay ang mga magulang ko dahil sa pressure na nagmumula sa matapobreng kamag-anak ng ama ko. Dahil doon ay walang araw at gabing hindi ako umiyak, lalo na kapag nakikita ko ang ina ko na umiiyak dahil mahal na mahal niya ang aking ama. Pero sa kasamaang palad ay hindi kami na ipaglaban ng aming ama mula sa kanyang mga mapanghusgang kamag-anak at mas pinili niyang iwanan kami. Sa kabilang banda, noong una ay nagpatuloy ang pagsusustento sa amin ng aking ama. Pero sa paglipas ng panahon ay unti-unti rin itong natigil. Dahil doon ay napilitan ng aking ina na kumilos para sa kinabukasan namin ng kapatid kong si Marky. Inay, totoo ba na aalis kayo? Tanong ko sa aking ina. Oo anak, sagot niya sa akin. Maghahanap ako ng trabaho sa Maynila anak. Kailangan kong magtrabaho kasi tumigil na ang tatay ninyo sa pagsusustento sa akin. Kung hindi ako kikilos mamamatay kayo sa gutom. At saka hindi kayo makakapag-aral ni Marky. Hindi ko naman mapigilang umiyak. Pero inay, pwede naman po kayong magtrabaho dito, hindi ba? Hindi sapat ang kikitain ko dito. Mas masosuportahan ko ang pangangailangan ninyo kung doon ako magtatrabaho sa Maynila. Vicky anak, sana naintindihan mo. Kailangan kong gawin ito para din sa inyo. Paliwanag ni inay sa akin. Umagulho lamang ako noon at niyakap ko ng mahigpit si inay. Huwag ka nang umiyak Vicky. Babalik pa rin naman ako. Hindi ko kayo kakalimutan. Bibisita pa rin ako dito kapag may panahon ako. Pangako. Yon ang naging assurance niya sa akin. Mamimiss ko po kayo inay. Wika ko sa kanya habang sinusubukan kong magpakatatag. Apo, huwag kayong mag-alala ni Marky. Habang wala ang ina ninyo, ako mag-aalaga sa inyo. Hindi ko kayo pababayaan. Yan naman ang pangako ng aking lola. Vicky, hindi kayo pababayaan ng lola ninyo. Basta palagi ninyong tatandaan ha. Huwag ninyong bibigyan ng sakit ng ulo ang lola ninyo. Sumunod kayo sa kanya. At ikaw Vicky, tulungan mo ang lola mo sa pagpapalaki kay Marky ha. Ikaw ang panganay kaya asahan kita. Bilin pa niya sa akin. Opo inay. Wika ko naman sa kanya. Basta kusit, mag-iingat ka doon sa Maynila ha. Kung may panahon ka tumawag ka sa amin.
para naman hindi mag-alala kami sa iyo. At saka para naman hindi malungkot ang mga anak mo. Paalala naman ni Lola sa aking ina. Huwag po kayong mag-alala doon, Nay. Hindi ko po kayo kakalimutang tawagan at dalawin kapag may oras ako. Pangako niya sa amin. Inay, wala na po ba talagang pag-asa na mabuo ulit ang pamilya natin? Tanong ko naman noon sa kanya bago siya tuluyang umalis. Hindi ko alam anak. Hindi ko masasabi kung mabubuo ulit ang pamilya natin o hindi na. Ang ama mo ayaw na niya talaga sa atin. Hindi na niya tayo mahal. Huwag na nating ipilit ang mga sarili natin sa kanya. Magiging kawawa lang tayo. Siguro anak ay isipin na lang natin kung paano tayo mabubuhay. Paliwanag ni inay sa akin. Nalungkot naman ako sa sinabi ni inay Papa Dudut pero hindi pa rin nawawala sa puso ko ang pagbabaka sakali na bumalik sa amin si Itay. Vicky, mabubuhay kayo ng wala ang ama ninyo. Wika naman ni Lola sa akin. Oo, hindi namin inaalis sa inyo na mahalin ninyo ang ama ninyo pero wag na kayong umasa na babalik pa sa inyo ang inyong ama. Masasaktan lang kayo sa huli. Malungkot na pagpapatuloy niya. Papa Dudut, naiwan kaming magkapatid sa pangangalaga ng aking lola. Si Lola Ita. At siya ang nagpaaral at nagpuno ng anumang pagkukulang sa amin ng mga magulang namin. Pero hindi sapat yon para makalimutan ko ang mga magulang ko. Papadudot araw at gabi. Umiiyak at nagdarasal ako na sana'y mabigyan ng pagkakataon na mabuong muli ang aming pamilya. Pero lumipas ang panahon. Unti-unting nawala ang aking pag-asa, lalo na't nang dumating ang aking ina na may kasamang ibang lalaki. Vicky, siya nga pala. Ipapakilala ko sa inyo, siya ang Tito Cesar mo. Wika ni inay. Samantala, lumapit naman ang lalaking kasama ni inay. O kumusta Vicky? Bati nito sa akin. Mabuti naman po ako tito. Magalang kong tugon. Pagkatapos ay muli akong bumaling kay inay. Bakit niyo po siya kasama dito? Tanong ko pa sa kanya. Anak, kaya ko sinama ang Tito Cesar mo dito ay para makilala kayo at para makilala nyo rin si Tito Cesar ninyo. Vicky, bali ang Tito Cesar mo ang bagong nagpapasaya sa buhay ko ngayon. Pagtatapat pa ni inay sa akin. Nung una'y naguluhan pa ako sa kung ano ang ibig niyang sabihin. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Si Cesar at ako, bali nagmamahalang kaming dalawa. Sumigundo naman si Tito Cesar. Tama ang inay mo Vicky. Nagulat at kinalaunan ay nanlumo ako sa narinig kong balita. Hindi ko noon matanggap na wala ng pag-asang mabuo pang muli ang aming pamilya. Paano na po si Itay? Tanong ko noon kay inay. Hindi ko pa rin naman nakakalimutan ang itay mo kaso anak alam ko maintindihan mo rin ako. Pero kasi mas mahal ko ang Tito Cesar mo. Sinusubukan ni inay na ipaliwanag sa akin ang kanyang side. Inay, ibig sabihin po ba niya na hindi na po mabubuo ulit ang pamilya natin? Nanlulumo kong tanong. Hindi na mabubuo ang pamilya natin dahil wala na ang itay mo. Kinalimutan na niya tayo. Kahit na wala na ang itay mo si Cesar handa siyang magpakaama sa inyo ni Marky. Dagdag pa ni inay pero hindi naging madali para sa akin ang tanggapin yon. Tama ang inay ninyo. Handa kong akuin ng responsibilidad sa inyo na hindi inako ng ama ninyo. Nahihiya ngunit sinserong pahayag naman ng bagong pag-ibig ng aking ina. Vicky, sana'y tanggapin ninyo si Cesar para sa akin, pakiusap pa niya sa akin. Dahil sa labis na panlulumo ay napasigaw ako sa pagtutol. Hindi po inay, kahit kailan hindi po mapapantayan ni Tito si Itay. Si Itay ay si Itay at hindi siya mapapalitan ng kahit na sino. Naintindihan ko pero sana anak ay hayaan mo akong maging masaya ulit sa buhay.
Tila nagmamakaawa na si inay sa akin noon. Minahal ko naman ang tatay mo pero hindi ako naging masaya sa piling niya. Vicky, kay Cesar ko naramdaman yung kasiyahang hindi ko naramdaman dati sa ama mo. Anak, alam ko na masyado ka pang bata para maintindihan ang lahat pero sana'y subukan mong maging masaya para sa akin. Nagsalita naman si Tito Cesar para suportahan ang sinabi sa akin ni inay. Vicky, hindi ko naman hinahangad na mapalitan ng ama ninyo sa mga puso ninyo pero sana tanggapin niyo ako para sa inay ninyo. Mahal na mahal ko ang inay ninyo at handa kong ibigay sa kanya ang lahat na hindi na ibigay na pagmamahal ni Badong sa kanya. Kung pagbibigyan ninyo rin ako ni Marky, handa akong maging ama sa inyo. Paniniguro niya sa akin. Ano po bang magagawa ko, inay? Wala naman po, hindi ba? Kahit na tumutol pa ako ay hindi nyo rin naman po ako pakikinggan. Sige po, inay, gawin nyo kung saan po kayo magiging masaya. Susuportahan ko na lang po kayo. Sabi ko na lamang sa kanya kahit na labag sa aking kalooban ang muling pag-ibig ni inay. Papadudot, hindi ko matago ang sobrang pagkadismaya sa nakita ko. Pero wala akong magagawa noon kundi ang tanggapin na lamang ang nakikita ko. Pero syempre masakit yon sa akin at nawala ang aking pag-asa na mabubuo ulit kami. Papadudot, sinubukan ko naman at tanggapin ang bagong asawa ng aking ina pero hindi ko talaga kaya. Dahil doon ay nagpasya na lamang ako na mamalagi na lamang sa poder ni Lola. Oo, masakit sa akin ang lahat pero wala talaga akong choice kundi tanggapin ang lahat. Siguro ay talagang nakatadhana talaga na lumaki kami ni Marky sa isang sirang pamilya. Papadudot, lumipas ang maraming buwan at taon ay naging masaya naman si inay sa piling ng kanyang bagong asawa. At dahil sa hindi sila kasal ni itay kaya nagawa ni inay na magpakasal sa bago niyang lalaki. Hindi naglaon ay nabuntis si inay at syempre masaya sila sa nangyari. Pero ako ay hindi. Mas nawala ang pag-asa kong mabubuo ulit ang pamilya ko. Alam niyo po ba, Lola, naiinggit ako sa mga kaklase ko kapag nakikita kong buo ang pamilya nila. Buti pa sila may yumayakap sa kanila, may bumabati sa kanila. Kapag mataas ang nakukuha nilang grades, buti pa sila may mga magulang na handang manood at sumuporta sa kanila tuwing Foundation Day. Buti pa sila may mga magulang na nagtatanggol po sa kanila kapag may umaaway. Sa totoo lang, Lola, palagi po akong umiiyak at nag-aabang sa pagbabalik nila. Kwento ko noon sa aking lola habang nagdurugo ang aking puso deep inside. Bakit po? Hindi ko ba nagagawa ang mga yon ng maayos? Concern niyang tanong sa akin. Nagagawa naman po kaso Lola, iba pa rin po kasi kung may magulang. Pagtatapat ko. Medyo nasaktan naman si Lola sa sinabi ko. Huli ko na noong mapansin yon. Hindi pa ba ako magulang sa paningin mo, Vicky? Apo, halos buong buhay ko ay nilaan ko na sa pag-aalaga ko sa inyo ni Marky. At kahit na matanda na ako ay hindi na ako makagawa dahil sa katandaan ko pero pinipilit ko pa rin. Kasi ayaw kong magkulang sa inyo. Sinisikap kong maibigay sa inyo ang pagmamahal na hindi naibigay ng mga magulang ninyo. Apo, kulang pa ba yun? Tanong pa niya sa akin. Agad ko namang na-realize ang aking pagkakamali. Hindi po Lola, pasensya na po. Naiintindihan naman kita. Lola niyo lang naman ako, iba pa rin yung pagmamahal ng isang magulang. Malungkot na wika ni Lola. Agad ko naman siyang niyakap. Lola, wag na po kayong magtampo sa akin. Hindi ako nagtatampo sa inyo. Normal lang na sa mga batang tulad ninyo na hanapin ang kalinga ng inyong totoong magulang. Kaso nga hindi maibigay ng mga magulang ninyo ang kailangan ninyong kalinga at pagmamahal. Yon ang malungkot na katotohanan ng sinabi niya sa akin. Pero Lola, gusto ko lang po na malaman ninyo na proud po ako sa inyo.
Nagpapasalamat po ko sa inyo kasi palagi po kayong nandyan sa tabi namin ni Marky. Kayo po ang kasakasama ko sa bawat tagumpay na nakukuha ko po sa eskwelahan. Ang wika ko naman nang sa ganon ay mawala ang lungkot ni Lola. Kung alam mo lang kung gaano kita ay pinagmamalaki, Apo. Wika niya tapos ay napangiti na siya sa akin. Pero Apo, ganun pa man ay huwag pa rin kayong magtatanim ng sama ng loob sa mga magulang ninyo, ha? Nakaramdam ako ng labis na kalungkutan, Papa Dudut, nang sabihin niya yon. Ewan ko po Lola kung magagawa ko po yan. Ang totoo po niyan ay gusto ko pong hanapin si Itay. Marami po akong isusumbat sa kanya. May hinanakit kong sabi. Apo, huwag ganyan. Tatay mo pa rin siya kahit na anong mangyari. Paalala sa akin ni Lola. Pasensya na po pala Lola. Wika ko bago huminga ng malalim. Kaya nga po palagi kong ipinagdarasal sa Diyos na sana ipahabain pa niya ang buhay ko para masubaybayan ko ang paglaki ninyo. Gusto kong makita ko kayong dalawa ni Marky hanggang sa magkaroon kayo ng kanya-kanya ninyong pamilya. Sabi pa sa akin ni Lola. Muli kong niyakap ang aking lola at nagpasalamat ako sa Diyos dahil binigyan pa rin niya kami ng isang mabuting guardian tulad ng aking lola. Papa Dudut, iginapang kami ni Lola para makapag-aral at kahit sobrang hirap ng buhay, ay gumawa siya ng paraan para mabuhay niya kami. Nanahi at gumagawa siya ng mga handicraft na mga bags tapos ay nananahi din siya ng mga damit, samantala'y ginagawa ko naman ang lahat para may pagkakitaan ako. Nagtitinda ng kung ano-anong pagkain sa eskwelahan tulad ng mani, yema at iba pa. Pero Papa Dudut, kasabay noon ang panglalait ng mga kaklase ko na kesyo wala akong magulang. Tinis ko na lamang yon at hindi pa rin ako tumigil na umasa na isang araw ay matutupad din ang kahilingan ko. Kaso sa paglipas ng panahon ay unti-unting humina ang loob ko at minsan ay naiisip ko na lamang na magpakamatay. Lola, umiiyak kong tawag sa kanya. Lumapit naman siya agad sa akin at inalo ako. Nagtatampo ka ba sa akin kasi hindi ako nakapunta sa graduation mo? Patawarin mo ako, Apo. Masyado kasi akong abala sa pagtapos sa pananahi ng mga togang pinagawa sa akin ni Mang Itoy. Minamadali niya kasi ako. Nakapangako naman ako kaya inuna ko muna yon. Ang inay mo naman ay hindi rin makakapunta kasi naglilihi siya. Masama ang pakiramdam niya. Vicky, pasensya ka na talaga. Huwag kang mag-alala. Sa susunod na graduation mo ay sinisigurado ko sa iyo na makakadalo na ako. Sinserong paumanhin niya sa akin. Nga pala, eto ba yung mga medalya mo? Binabati kita, Apo. Ipinagmamalaki kita. Agad ko namang pinahid ang luha sa aking mga mata. Alam niyo po Lola, hindi po mahalaga sa akin kung ilang medalya ang matanggap ko. Ang mahalaga po maging proud kayo sa akin. Ang sabi ko naman sa kanya. Proud naman ako sa iyo. Hindi ba? Ang wika ni Lola. Kaso si Inay, pinagmamalaki din po ba niya ako? Yun naman ang tanong kong walang kasiguraduhan kung may sagot. Apo, alam ko na ipinagmamalaki ka ng inay mo sa mga nakamit mong tagumpay. Pampalubag loob na wika ni Lola sa akin. Lola, kung alam niyo lang po kung anong nararamdaman ko kanina. Malungkot kong sabi sa kanya nang maalala ko ulit yung malungkot na eksena sa graduation ko. Sa lahat kasi ng estudyante ay ako lang ang walang magulang. Teka, kasama mo naman si Aling Selly na pumanhik sa entablado, hindi ba? Nagpatuloy naman ako sa pagsasalita. Opo, kaso Lola, iba pa rin po yung mismong kayo o yung mga magulang ko ang magsasabit sa akin ng medalya. Ang totoo po niyan Lola halos maiyak po ako kanina kasi pakiramdam ko mag-isa lamang po ako. Walang nagmamahal sa akin. Naiinggit po ako sa mga kaklase ko. Kahit na wala silang award na nakuha pero masaya pa rin silang kasama ang mga magulang nila. Samantalang ako kahit na tambakan pa nila ako ng medalya,
hindi pa rin ako magiging masaya kasi wala po kayo doon. Ang kwento ko sa kanya. Naintindihan kita, apo. Naikwento nga sa akin ni Selly na iyak ka raw ng iyak habang sinasabitan kanya ng medalya. Kumalat daw yung makeup mo sa muka. Malungkot niyang sabi. Sino po bang hindi iyak doon? Nakikita ko po yung mga kaklase ko na kaliwat kanan. Nandyan ang mga magulang. Lola, hiling ko po sana sa Diyos na sana'y magkabalikan ulit ang mga magulang ko. Yun naman ang sabi ko sa aking lola na alam kong hindi na rin matutupad ng Diyos dahil may kanya-kanyang buhay na ang aking mga magulang. Hanggang ngayon ay umaasa ka pa rin ba dyan? Hay, apo. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Lalo ka lang masasaktan yan. Concern niyang sabi sa akin. Ngunit ng mga panahong yon ay puno pa rin ako ng pag-asa. Kahit na walang assurance kung makakamit ko ba talaga yon o hindi. Hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa, Lola. Baka maawa po sa amin ni Lola Marky ang Diyos at gumawa siya ng himala. Samantala'y napansin ni Lola na buhol-buhol ang mga kumot ko at alam niya agad ang ibig sabihin. Inamin ko naman sa kanya na nagtangka nga akong magpakamatay. Hindi sagot ang pagpapakamatay, apo. Nagsisimula ka pa lang sa buhay mo. At malit pa lang ang pinagdaraanan mo kumpara sa akin. Vicky, marami ka pang pagdaraan ng mga pagsubok sa buhay. At hindi sagot ang pagpapakamatay. Magpakatatag ka kasi. Humingi ka ng tulong sa Panginoon, apo. Hilingin mo sa Kanya. Nabigyan ka niya ng lakas at tibay ng loob. Huwag kang sumuko. Naintindihan mo ba ako? Nag-aalalang wika ni Lola sa akin. Tumango naman ako bilang sagot kay Lola. Vicky, apo, alam ko ang nararamdaman mo pero huwag mong isipin na nag-iisa ka. Nandito kami ng kapatid mo. Handa kaming tumulong at dumamay sa iyo. Hindi ka nag-iisa. Kasama mo kami. Mahal na mahal ka namin, Vicky. Yun ang assurance na ibinigay sa akin ni Lola. Dahil doon ay labis akong nakonsensya at tumingi agad ako ng tawad sa Panginoon dahil sa tangka kong pagpapakamatay. Papadudot, iyon ang isa sa mga hindi ko makakalimutang sakit na naramdaman ko. Ang pumanhik sa entablado na walang kasamang magulang para magsabit sa iyo ng medalya. Dahil doon ay wala akong ginawa kundi ang umiyak na lamang. May pagkakataon na tinangka kong magpakamatay. Pero napag-isip-isip ko rin na imbes na sirain ko ang buhay ko ay bumangon ako mula sa pighating nararanasan ko. At yun nga ang ginawa ko. Nilabanan ko ang lahat ng pagsubok na dumating sa akin at ilang taon nang lumipas ay nakasurvive din ako sa masalimuot na buhay ko noong bata pa ako. Papadudot, simula nang umalis ang aking ama ay ipinangako ko sa sarili ko na hahanapin ko siya. 14 na taon ang lumipas. Pero nabigo ako. Hanggang sa isang araw ay hindi ko inaasahang muli kong makikita si Itay. Patawarin niyo ko kung hindi ako nagpakita sa inyo ng mahabang panahon. Pinagsisisihan ko yung ginawa kong pag-iwan sa inyo. Hindi ko naman kayo mahanap kasi matanda na ako. Madalas ako magkasakit. Maintindihan niyo sana ako, mga anak. Wika sa amin ni Itay. Kasama ko rin noon si Marky na tuwang-tuwa na muling makita ang aming ama. Wala na po sa akin yun, Itay. Naintindihan ko po. Ang mahalaga lang po ay nagkita po ulit tayo. Sagot ko naman sa kanya. Siya nga pala, kumusta na ang nanay ninyo? Curious na tanong niya. May asawa at ibang pamilya na si Inay. Masaya na po siya sa buhay niya ngayon. Ang kwento ko naman. Ganon ba? Mabuti kung ganon. Malungkot na wika ni Itay. Kayo po, Itay, kumusta na po kayo? Tanong naman ni Marky sa aming ama. Ayos naman kahit na nag-iisa. Hindi na ako nag-asawa simula nung naghiwalay kami ng nanay ninyo. Kayo, nabalitaan ko na ang lola ninyo ang nagpalaki sa inyo. Heto, sa loob po ng maraming taon malungkot kami. Umaasa na muling maibabalik ang masayang pamilya natin, kaso hindi po kami pinagbigyan ng Diyos. Pagtatapat ko sa aking ama.
Agad naman kaming inakbayan at tinagka ng aking ama. Mga anak, malaki ang pagkakasala ko sa inyo kasi binigyan ko kayo ng sirang pamilya. Alam ko dahil doon kaya naging malungkot ang buhay ninyo. Pero pinagsisisihan ko na yon. Di baling ngayong nagkita na ulit tayo ay hayaan niyo akong bumawi sa inyo. Yon ang pangakong binitawan ni Itay sa amin ng kapatid ko. Papadudot pagkatapos noon ay naging okay naman ang lahat. Bagamat tayo tanggapin si Marky ng mga kamag-anak ni Itay dahil nga sa bata pa ito noong iwan nito. Pero kinalaunan ay natanggap din kaming dalawa. Tumira ako sa bahay ng Itay ko pero hindi rin nagtagal dahil sa samot-saring parinig ng mga pinsan ko na naghahabol daw ako kay Itay kaya minabuti ko nang tumayo ako sa sarili kong mga paa. Papadudot umalis ako doon at naghanap ulit ng trabaho at bahay na matutuluyan at sa awa naman ng Diyos ay sinuwerte ako. Nakahanap ako ng trabaho dito sa loading company at naramdaman ko kung paanong magkaroon ng pamilya at maging masaya kasama ang amo at mga kasamahan ko. Pero papadudot hindi po ako tumitigil na mangarap na sana'y mabigyan ng pagkakataong mabuo kami kahit mukhang imposible. Ang maramdaman ko na meron akong tinatawag na pamilya. Oo nga may ibang taong nandyan para damayan ako pero iba pa rin sa pakiramdam. Ang maramdaman ng tunay na pag-aaruga galing sa mga magulang. Hanggang ngayon ay umaasa pa rin ako. Papadudot hanggang dito na lamang ang kwento ko at sana po ay mapili ninyong i-ere. At maging gabay na rin sa inyong tagapakinig. Lalo na sa mga magulang at magiging magulang. Na ang anak ang siyang lubos na nagdudusa sa lahat ng problema ng pamilya. God bless and more power to your station and to your program. Thank you in advance. Lubos na nagpapasalamat, Vicky. Ang pagmamahala ng pinakapundasyon ng masayang pamilya. Mawala yon siguradong masisira ang lahat ng mga ala-alang pinaghirapang buuin ng bawat kasapi ng pamilya. Ganon pa man kung ikaw ay lumaki sa isang broken family, hindi pa rin huli ang lahat para bumangon mula sa pagsubok na kinakaharap ninyo. Hindi ka ipinanganak para magdusa habang buhay dahil ibibigay sa iyo ng Diyos ang mga taong pwedeng tumulong, magmalasakit at magmahal sa iyo. Tulad na lamang yung nangyari kina Vicky at Marky. Ang lola nila ang ibinigay sa kanila ng Diyos para punan ang mga pangangailangan na hindi na ibigay ng naghiwalay na mga magulang. Basta mga ka-online, manatili pa rin tayong positive sa buhay kahit na nagmula tayo sa isang broken family. Tandaan natin, tumulong kung kinakailangan sa muling pagbuo at paghilom ng nawasak na pamilya. Pero kung hindi na talaga kayang buuin, huwag mawala ng pag-asa at magpatuloy lamang sa buhay. At isabuhay mo ang mga aral na natutunan mo sa loob ng isang broken family. Nang sa ganoon ay hindi mangyari ito sa pamilyang balak mong itayo. Maraming salamat sa iyo Vicky sa pagbabahagi mo ng iyong kwentong pamilya sa Papa Dudut YouTube channel. God bless and more power. Tayo po ay napapakinggan din sa Spotify at syempre sa ating YouTube channel. Hanapin din po ang Kaistorya YouTube channel para sa horror stories narrated by Jason Steele. Ganon din ang Papa Dudut Family YouTube channel. Mag-subscribe at manalo sa bawat episode. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories,
kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut